Businesswoman sa School. Kabanata 316. Bumisita si Guning sa maraming tindahan ng hilaw na materyales at sa wakas ay nakahanap ng isa na may pinakamataas na antas ng jade sa loob. Maliban doon, nakakuha din siya ng 2 hilaw na materyales na naglalaman ng mataas na antas ng jade. Bagamat maraming piraso ng top-level jade sa espasyo ng kanyang telepatikong mga mata, hindi niya ito mailabas sa harap ni Leng Xiaoteng, kaya't maaari lamang niyang hanapin ang ilan sa kalye ng Stone Gambling. Nang maglaon ay humiling si Guning sa isang manggagawa sa tindahan na gupitin ang hilaw na materyal na may pinakamataas na antas ng jade sa loob. Hindi naman kalakihan ang hilaw na materyales, kasing laki ito ng kamao ng lalaki, ngunit manipis ang panlabas na sapin nito, at kailangan lang nitong kuskusin. Sa tuwing may manggagawang nagpuputol ng hilaw na materyales, may isang grupo ng mga nanonood na pumapalibot sa kanya. Ito ay berde sa loob. Mas maraming tao ang nagtipon sa paligid ng manggagawa pagkatapos niyang ipahayag na mayroong berde sa hilaw na materyales. Ads by Pub Future. May nagbid sa minutong ipinakita ng berde, ngunit pinigilan ni Guning. Sorry, wala akong balak ibenta itong jade. Ito ay isang regalo ng bagong taon para sa nakatatandang henerasyon. Dahil ayaw ibenta ng may-ari, hindi siya mapipilit ng iba. Gayunpaman, biglang sinabi ng isang babae na acidly, a New Year gift for the older generation. Hindi pa sigurado na may jade sa loob. Huwag kang magmadali sa conclusion. Ang babae ay nasa maagang 20s at nakadamit ng mga tatak ng disenyo, ngunit hindi mukhang nakaistilong. Sumagot si Guning, it's none of your business. E ano ngayon? Nasabi ko na nga naiinis na sabi ng babae. Gayunpaman, agad na natakot ang babae nang bigyan siya ni Leng Xiaoteng ng malamig at matalim na tingin. Napatikip siya ng bibig at hindi na naglakas loob na magbitaw ng isa pang salita. Hindi pa naiinip si Guning para makipagtalo sa kanya, kaya hindi niya pinansin ang babae. Nakaramdam ng hiya ang babae at nagpakyut sa harap ng isang nasa may edad na lalaki sa tabi niya, Honey. Honey. Nagulat si Guning, at napagtanto kaagad ang kanilang relasyon. Ang nasa middle-aged na lalaki ay dapat ang sugar daddy ng babae. Lahat ay tumingin sa babae na may paghamak ngayon, dahil siya ay isang may bahay sa murang edad. Manahimik ka, o pwede ka na lang umalis ngayon din. Nabigla ang lalaki sa galit. Talagang wala siyang pakialam sa mga opinyon ng ibang tao, ngunit hindi nasisiyahan na naantala ng babae ang proseso ng pagputol ng hilaw na materyales. Natigilan ang babae dahil sa takot. Sa unti-unting pagtanggal ng panlabas na layer nito, lumitaw ang jade sa buong sukat. Ito ay madilim na berde at mukhang napakaganda. Jesus! Ito ay ang King's Green. Nagtaas ng boses ang trabahador sa pananabik. Huminga din ng mahabang hininga ang lahat sa paligid niya, at hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang King's Green ay ang hari ng jade. Gayunpaman, napakadaling nakuha ni Guning ang isang piraso nito. Lahat ay naiinggit sa kanya ngayon, at lahat sila ay nagnanais na magkaroon sila ng King's Green. Alam ni Guning na mayroong top-level jade sa loob nito, ngunit hindi niya alam na ito ay ang King's Green, kaya nagulat din siya nang makita ito. Gayunpaman, ito ay isang perpektong regalo para kay Master Leng. Ads by Pub Future. Maraming tao ang pumunta sa shop pagkatapos nilang marinig ang balita, ngunit lahat sila ay nadismaya na hindi ito ibebenta ni Guning. Binayaran ni Guning ang bayad sa pagputol ng hilaw na materyales at mabilis na umalis kasama si Leng Xiaoteng. Nakatingin lang ang lahat sa kanila na nawawala sa paningin. Ang King's Green ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyong yuan. Gayunpaman, ang balita ay nakakuha din ng atensyon ng ilang masasamang tao. Habang nasa kanyang mga kamay ang napakahalagang jade, si Guning ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. The minute that they left the shop, they felt that some people were stalking them. Gayunpaman, hindi nila ito pinansin at dumiretso sa parking lot. Maraming tao sa kalye, kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon ang mga masasamang tao na salakayin si Guning. Binalak nilang kunin ang jade kay Guning kapag nasa parking lot sila.
Gayunpaman, naglakad sina Guning at Leng Xiaoteng patungo sa isang Hummer, na ikinagulat ng mga masasamang tao. Ang kotse ay napakamahal, at ang may-ari nito ay dapat na napakayaman o makapangyarihan, kaya ang mga masasamang tao ay nag-alinlangan. Samantala, nag-aatubili silang makaligtaan ang Kingsgreen na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyong yuan. Kaya naman, nagpasya silang kunin ang panganib. Ang 100 milyong yuan ay hindi malaki para kay Guning, ngunit ito ay isang kapalaran para sa mga ordinaryong tao. Kaunti lang ang mga tao sa parking lot, kaya ang mga masasamang tao ay tumakbo kay Leng Xiaoteng at Guning nang sila ay papasok sa kotse. Gayunpaman, bago sila maatik, sinuntok muna sila ni Leng Xiaoteng. Sa loob ng ilang galaw, pinalayas ang tatlong lalaki. Sa kanilang pagkamangha, nabigo sila bago pa man nila sinimulang salakayin si Guning. Ang tatlong lalaki ay umuungol sa sobrang sakit sa lupa, at ngayon hindi nila napagtanto na sila ay nakagawa ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Natakot sila kay Leng Xiaoteng at sabik na makatakas. Sa kasamaang palad, halos hindi sila makatayo. Hindi na nag-abala pa si Leng Xiaoteng na mag-aksaya ng oras sa kanila, kaya't sumakay siya sa kotse at walang pag-aalinlangan na umalis. Parehong hindi naapektuhan sina Leng Xiaoteng at Guning sa nangyari. Kailangan nating maghanap ng magandang kahon para aipak ito bago ipadala sa Wailolo, sabi ni Guning. Muntik na niyang sabihing muli ang lolo mo, ngunit binago ito kaagad. Sa tingin ko, masyadong mahal. Hindi ba tayo pwedeng maghanda ng isa pang regalo? Bagamat naunawaan ni Leng Xiaoteng na si Guning ay hindi nagkukulang ng jade, ang top level na jade ay napakabihirang. Gusto niyang pag-isipan niya ito ng 2 beses. Huwag mag-alala, hindi ito ang unang pagkakataon na pinutol ko ang Kingsgreen, sabi ni Guning. Dahil nangako na ipapadala niya sa kanyang lolo ang top level jade, tinupad niya ang kanyang pangako. Gaano man ito kamahal, handa siyang ipadala ito sa kanyang lolo. Pero, nag-aalangan pa rin si Leng Xiaoteng. Masyadong mahal ang Kingsgreen kung tutuusin. Ang 100 milyong yuan ay wala rin sa kanya, ngunit ito ay sobra-sobra para sa isang regalo. Well, if we get married one day, we'll share our properties and wealth. Kung ano ang akin ay sa iyo, sabi ni Guning. Wala siyang intensyon na kunin ang mga ari-arian ni Leng Xiaoteng bilang kanyang pag-aari, ngunit gusto niya itong aliwin. Nang marinig ang sinabi ni Guning, agad na natuwa si Leng Xiaoteng. Wala siyang pakialam na kunin ni Guning ang kanyang mga ari-arian bilang kanya. Bueno, kukunin ko ang regalo sa ngalan ni Lolo. Pagkatapos noon ay bumalik na sila sa bahay. Hindi nagtagal, ang balita na may pumutol ng Kingsgreen ay tumawid sa kalye ng Stone Gambling. Maraming tao ang nagulat pati na rin ang inggit. Nang oras na para sa hapunan, nagluto si Leng Xiaoteng para kay Guning sa bahay. Si Guning ay nasa kanyang regla ngayon, kaya hinikayat siya ni Leng Xiaoteng na magpahinga ng kaunti. Gayunpaman, kahit na wala siya sa kanyang regla, handa pa rin itong magluto para sa kanya. Si Leng Xiaoteng ay isang mahusay na tagaluto, mas magaling pa kay Guning. Habang kumakain, biglang tumunog ang telepono ni Leng Xiaoteng. Ang tumatawag ay si Xu Jinchen. Inimbitahan sila ni Xu Jinchen na dumalo sa isang auction sa 2:00 ng hapon bukas ng hapon. Narinig iyon ni Guning at natuwa siya. Tinanong niya si Xu Jinchen kung magkakaroon ba siya ng pagkakataon na ilagay ang kanyang mga bagay para sa auction. Sa katunayan, gusto lang ni Guning na ibenta ang kanyang mga sinaunang bagay para sa kasiyahan, hindi para sa pera. May mga antik ka rin ba? Ano ito? Tanong ni Xu Jinchen na may pag-uusisa. Nag-isip sandali si Guning bago niya sinabi. Isang opisyal na washer sa pagsulat ng kiln. Gusto lang niyang dumalo sa auction para masaya, kaya ayaw niyang maglagay ng bagay na masyadong mahal para dito. Mga ad ng Pub Future. Walang problema, mabilis na sagot ni Xu Jinchen. Kaunti lang ang alam niya tungkol sa mga antik, kaya hindi na siya nagtanong patungkol sa opisyal na washer sa pagsusulat ng kiln. Sa auction, mayroong isang appraiser na responsable upang suriin ang mga bagay pa rin.
Siyempre, hindi palaging tama ang mga appraiser, kaya paminsan-minsan ay may mga replika. Ang ilan sa mga ito ay mukhang totoo, at maraming mga eksperto ang nabigong sabihin ang pagkakaiba sa mga tunay. Gayunpaman, bago ang auction, maaaring suriin ng mga potensyal na mamimili ang bagay sa kanilang sarili at sa gayon sila ay magiging responsable para sa kanilang sariling pagpili. Ang auction house ay hindi kailangang pasanin ang anumang responsibilidad, at ang reputasyon nito ay hindi masisira dahil iyon ang panuntunan sa industriyang ito. Pagkalipas ng ilang minuto, tinawagan muli ni Master Leng si Leng Xiaoteng at pinag-uusapan din ang tungkol sa auction. Si Master Leng ay isang antique lover, kaya interesado siya sa auction. Tinanong niya si Leng Xiaoteng kung libre ba siya bukas para makasama siya. May isa sa mga painting ni Xu Beihong sa auction, at gusto niyang bilhin ito. Direktang sumagot si Leng Xiaoteng na hindi siya libre bukas, dahil dadalo siya sa auction kasama si Guning. Gayunpaman, hindi niya sinabi sa kanyang lolo ang dahilan. Kung hindi, tiyak na darating ang kanyang lolo para makipagkita sa kanila. Para pigilan ang kanyang lolo sa pagdating, sinabi ni Leng Xiaoteng, kung gusto mo ang painting, mabibili ko ito para sa iyo. Magiging masikip sa auction, kaya sa tingin ko ay mas mabuti kung manatili ka sa bahay. Kailangan kong suriin ito sa aking sarili. Paano kung peke? Ayokong mag-aksaya ng pera, sabi ni Master Leng. Bueno, mabibigyan kita ng mas magandang kaligrapya kaysa sa pagpipinta ni Xu Beihong, kaya hindi mo na kailangang dumalo sa auction, sabi ni Leng Xiaoteng. Sinusubukan niya ang lahat ng paraan para pigilan si Master Leng na dumating. Gusto mo ba ng painting ni Xu Beihong, o ng Luo Shenfu ni Zhao Mengfu? Tanong ni Leng Xiaoteng. Ano? Si Master Leng ay namangha at nasasabik. Sigurado ka bang mayroon kang Luo Shenfu? Oo, sabi ni Leng Xiaoteng. Mga ad ng Pub Future. Sa pagsang-ayon na sagot ni Leng Xiaoteng, si Master Leng ay higit na nasasabik ngayon. Hindi na siya makapaghintay na makuha ito. Ibigay mo sa akin ngayon din. Pangako ko na dadalhin ko ito sa iyo mamaya. Dahil binanggit ni Leng Xiaoteng si Luo Shenfu, binalak niyang ipadala ang regalo sa kanyang lolo ngayon. Naunawaan ng mabuti ni Leng Xiaoteng ang personalidad ng kanyang lolo. Kung hindi niya makuha ang calligraphy, hindi siya matutulog sa gabi, at ayaw ni Leng Xiaoteng na mapuyat ang kanyang lolo. Matanda na ang lolo niya. Kailan? Hindi, kailangan mong dalhin ito sa akin sa lalong madaling panahon. Tanong ni Master Leng. Kumakain ako ngayon, ihahatid na kita pagkatapos nito. Malaki. Huwag mong sayangin ang iyong oras sa pagkain at dalhin ito sa akin sa lalong madaling panahon. Hinikayat ni Master Leng. Ibinaba ni Leng Xiaoteng ang tawag at sinabi kay Guning na aalis siya sandali. Narinig ni Guning ang pag-uusap sa pagitan nila at hindi ito pinansin. Pagkatapos kumain, bumalik si Leng Xiaoteng sa bahay ng Leng family bitbit ang kaligrapya at King's Green sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay nagpadala si Guning ng mga mensahe kina Luzon at Duan Lizin, na sinasabi sa kanila na naayos na niya ang gusali ng opisina at ang bagong kumpanya. Si Luzon at Duan Lizin ay parehong nakahinga pagkatapos basahin ang mensahe ni Guning. Mula ngayon, magtatrabaho na sila sa Fenghua Entertainment. Siyempre, kailangan muna nilang pumirma ng mga kontrata. Sa bahay ng pamilya Leng, sabik na naghihintay si Master Leng kay Leng Xiaoteng, at sinabihan ang kasambahay na tingnan ang labas sa lahat ng oras para makita kung nakauwi na si Leng Xiaoteng. Ang unang paglabas ng kabanatang ito ay naganap sa N0 Velbian site. Pasado alas 7 ng gabi, kaya ang pamilya ni Leng Yuanchen at ang pamilya ni Leng Yuanzhen ay nasa bahay kasama si Master Leng. Alam nila na hindi mapakali si Master Leng dahil kay Leng Xiaoteng, kaya hindi nasisiyahan ang pamilya ni Leng Yuanchen. Sa kanilang mga mata, si Leng Xiaoteng ay isang tagalabas, kahit na siya ang panganay na apo ni Master Leng. Lolo, binisita ka lang ni Xiaoteng kahapon. Bakit excited ka ngayon? Tanong ni Leng Xiaoshun na may pag-uusisa. Hindi alam ni Leng Xiaoshun, ngunit ang iba ay interesado rin.
Hindi pa nila nakita si Master Leng na hindi mapakali sa kasabikan dahil lang sa pagbabalik ni Leng Xiaoteng. Ang Xiaoteng ay magbibigay sa akin ng Luo Shenfu. Ito ay isang resulta ng kaligrapya. Sumagot si Master Leng na may kasiyahan, hindi rin niya itinago ang kanyang pagpapahalaga kay Leng Xiaoteng, na naging dahilan ng pagkadismaya ng pamilya ni Leng Yuanchen. Gayunpaman, kailangan nilang aminin na kaya ni Leng Xiaoteng na makuha ang Luo Shenfu ni Zhao Mengfo. Alam nilang lahat na si Master Leng ay isang anti-Gong manliligaw. At lahat ay gustong makuha ang kanyang pabor, sa kasamaang palad, napakahirap maghanap ng tunay sa ngayon kahit na mayroon kang sapat na pera. Hindi naman siguro big deal yun. Ito ay isang walang halaga na piraso ng kaligrapya, sabi ni Leng Xiaojia na may paghamak. Halatang inis siya. Xiaojia, isipin mo ang iyong mga salita. Pinuna ni Leng Yuanchen. Alam nilang lahat na si Master Leng ay isang anti-Gong manliligaw, at ang kanyang mga salita ay tiyak na magagalit kay Master Leng. Talagang nairita si Master Leng, tinitingnan si Leng Xiaojia na may matinding kawalang kasiyahan, at agad na ibinaba ni Leng Xiaojia ang kanyang ulo sa takot. Hindi siya nang ahas na salubungin ang mga mata ni Master Leng. Alam na ni Master Leng ang tungkol sa saloobin ng iba pang miyembro ng pamilya Leng kay Leng Xiaoteng sa buong panahon. Ngunit hanggat nananatili silang magkakasundo at hindi umaatake sa isa't isa, hindi makikialam si Master Leng. Gayunpaman, kung ang sino man ay magpakita ng kanyang galit sa iba sa kanyang harapan, hindi niya ito papansinin. Napakahirap ba para sa kanila na magkasundo sa isa't isa na parang isang pamilya? Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Viewer else 1N platform. Hindi kinaya ni Leng Xiaoxun na pinili ni Leng Xiaojia si Leng Xiaoteng na hinahangaan niya. Xiaojia, alam nating lahat na mahilig si Lolo sa mga antik, painting at calligraphy. Bakit mo pa sinabi na walang halaga? Sino ang pinupuntirya mo, si Xiaoteng o si Lolo? Wala bang halaga ang isang bagay kung may ayaw dito? Kung gayon, sa tingin ko ang iyong mga disenyo ay walang halaga din. Si Leng Xiaojia ay interesado sa disenyo ng damit. Bagamat wala pa siyang trabaho sa kasalukuyan, nagdidisenyo siya ng mga damit nang hindi siya naglalako. Sinadya ni Leng Xiaoxun na ipahiya si Leng Xiaojia sa harap ng kanilang lolo dahil maraming beses nang nakahanap ng mali si Leng Xiaojia kay Leng Xiaoteng. Bagamat hindi siya naglakas loob na sabihin ito sa harap ni Leng Xiaoteng, madalas niya itong binabastos sa likod nito. Ikaw, galit si Leng Xiaojia, ngunit wala siyang masabi dahil sa presensya ni Master Leng. Sa katunayan, ang pamilya ni Leng Yuanzhen ay hindi rin nagkakasundo sa pamilya ni Leng Yuanchen. Mga ad ng Pub Future. Bukod dito, naniniwala ang pamilya ni Leng Yuanchen na dapat nilang mamana ang kayamanan ng pamilya Leng dahil namatay na ang panganay na anak ni Master Leng. Kung ganoon, ang pamilya ni Leng Yuanzhen ay naging problema din ng pamilya ni Leng Yuanchen. Gayunpaman, alam nilang lahat na ang isang makapangyarihang pamilya ay kailangang maging isang maayos na pamilya. Kaya naman, kahit hindi sila magkasundo, inilihim nila ito sa kanila. Isipin mo rin ang iyong mga salita. Pinuna ni Leng Yuanzhen si Leng Xiaoxun. Nakakainis si Master Leng sa sinabi ni Leng Xiaojia, at ayaw na niyang makita siya. Bumalik si Master Leng sa kanyang pag-aaral at sinabi kay Leng Changji na gabayan si Leng Xiaoteng diretso sa kanyang pag-aaral pagdating niya doon. Nakarating doon si Leng Xiaoteng noong pasado alas 8 ng gabi. Binati niya ang ilan sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya bago siya umakyat. Xiaoteng, pwede ba akong sumama sa'yo? Tanong ni Leng Xiaoxun. Curious din siya sa calligraphy. May kakausapin ako kay Lolo. Kung gusto mong tingnan, maaari kang tumingin saglit. Ayaw ni Leng Xiaoteng na malaman ni Leng Xiaoxun ang tungkol sa relasyon nila ni Guning, kaya tumanggi siya. Mabuti, sabi ni Leng Xiaoxun. Kumatok si Leng Xiaoteng sa pinto ng study, at agad itong binuksan ni Master Leng. Walang sabi-sabi, direktang kinuha ni Master Leng ang kaligrapya mula kay Leng Xiaoteng, ngunit ginawa niya ito ng basta-basta dahil ayaw niyang masira ito. Naglakad siya pabalik sa kanyang mesa at binuksan ang kaligrapya bago niya sinimulang suriin ang pagiging tunay nito.
Hindi dahil hindi naniniwala si Master Leng kay Leng Xiaoteng, ngunit ito ay isang ugali lamang. Bilang karagdagan, karaniwan nang makakita ng mga replika sa kasalukuyan, at posibleng pekeng bumili si Leng Xiaoteng. Gayunpaman, sa mayamang kaalaman at karanasan ni Master Leng, napagpasyahan niya na ang kaligrapyang ito ay totoo. Nanginginig ang mga kamay niya sa excitement. Haha, haha. Ito ay totoo. Hindi ko inaasahan na makakakolekta pa ako ng ganoon kaalagang piraso ng kaligrapya sa buhay ko. Si Master Leng ay higit na natuwa ngayon. Kailangan kong ipakita ito sa mga dati kong kaibigan. Magseselo sila sa akin. Mga ad ng Pub Future. Oh, saan mo nakuha? Tanong ni Master Leng na may pag-uusisa. Nabili ito ni Ningning sa isang anti-gong kalye nang hindi sinasadya. Regalo mo sa bagong taon, malinaw na sabi ni Leng Xiaoteng. Alam na ng lolo niya na may girlfriend siya, kaya walang dapat itago, pero hindi pa alam ng lolo niya ang background ng girlfriend niya. Nang hindi nagtanong, agad na napagtanto ni Master Leng kung sino si Ningning. Dapat ay batang kasintahan ito ng kanyang apo. Gayunpaman, nagulat si Master Leng na hindi sinasadyang binili ito ni Guning. Ang ganda ng girlfriend mo. Papuri ni Master Leng. May pagmamalaki ng ngiti sa labi ni Leng Xiaoteng nang purihin ng kanyang lolo ang kanyang kasintahan. Namangha muli si Master Leng nang makita si Leng Xiaoteng na nakangiti dahil kay Guning. Naunawaan ni Master Leng na tiyak na natagpuan ng kanyang apo ang kanyang tunay na pag-ibig, kaya lalo siyang na-curious sa kasintahan ng kanyang apo ngayon. Kasabay nito, kailangan niyang aminin na ang kasintahan ng kanyang apo ay napaka-generous na magpadala sa kanya ng isang napakahalagang regalo. Sa totoo lang, hindi tama ang tinantsyang presyo ni Guning ng Luo Shenfu. Naisip niya na ito ay hindi bababa sa 8 milyong yuan. O higit 10 milyong yuan sa pinakamaraming halaga, ngunit ito ay hindi bababa sa higit sa 30 milyong yuan man lang. Kung ito ay ilalagay para sa auction, ang presyo nito ay maaaring humigit kumulang 5 milyong yuan. Pagkatapos ay nag-alinlangan si Master Leng. Gayunpaman, sa tingin ko ang Reg Along ito ay masyadong mahal. Hindi niya akalain na sinusubukan ni Guning na makuha ang kanyang pabor sa kanya sa pamamagitan ng pagpapadala ng ganoong halagang regalo. Ngunit naniniwala siya na si Guning ay dapat na isang matalinong babae mula sa isang mayamang pamilya. Gayunpaman, ang regalo ay talagang masyadong mahal, at nakaramdam siya ng pagkabalisa sa pagkuha nito. Actually, may mas mahal pang regalo para sa iyo. Inilapag ni Leng Xiaoteng ang isa pang regalo sa mesa. Natulala si Master Leng. Mas mahal na regalo kaysa sa kaligrapya ni Zhao Mengfu. Ano ito? Tanong ni Master Leng at inabot ang kanyang mga kamay para buksan ito. Hindi sinagot ni Leng Xiaoteng ang kanyang tanong, ngunit hayaan siyang malaman sa kanyang sarili. Binuksan ni Master Leng ang kahoy na kahon at isang piraso ng dark green jade ang bumungad sa kanyang paningin. Inikat niya ang kanyang mga mata sa sobrang gulat. Ito. Masyado siyang nagtatakang makapagsalita. Bagamat nasa kanya na ang sagot, hindi siya sigurado. Inilabas ni Master Leng ang jade at pinagmasdan itong mabuti. Ito ang King's Green. Paano mo ito nakuha? Pinutol ito ni Ningning sa kalye ng Stone Gambling ngayon, sabi ni Leng Xiaoteng. Ano? Mas nagulat si Master Leng ngayon. Muli. Narinig na ang balita na ang isang batang babae ay nagputol ng isang piraso ng King's Green na higit sa 100 milyong yuan sa kalye ng Stone Gambling kanina. Sa hindi pagkakataon, ang babae ay ang kasintahan ni Leng Xiaoteng at ang kanyang magiging apo. Nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong yuan, ito ay maaaring nagkakahalaga ng higit pa sa 100 milyong yuan. Kapos si Master Leng sa mga salita para ilarawan ang kanyang nararamdaman ngayon. Xiaoteng, napaka-incredible ng girlfriend mo. Nagagawa niyang pumili ng mga tunay na antigo at gumupit ng mataas na kalidad na jade. Inakala ni Master Leng na si Leng Xiaoteng ay pumili lamang ng isang magandang dalaga. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang batang babae ay talagang may talento. Malalaman mo ang higit pa, sabi ni Leng Xiaoteng. Gayunpaman, ito ay masyadong mahal.
Mas nabalisa si Master Leng sa pagkakataong ito. Ang King's Green ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong yuan kung tutuusin. Higit sa 100 milyong yuan ay hindi gaanong halaga sa pamilya Leng, ngunit ito ay masyadong mahal kung ito ay isang regalo lamang. Kahit ang pamilya Leng ay hindi magpadala ng regalo sa ganoong halaga sa iba. Sa katunayan, si Guning ay nobya lamang ni Leng Xiaoteng at hindi pa sila kasal. Sa makatuwid, si Master Leng ay hindi pamilya ni Guning ngayon, ngunit handa siyang magpadala sa kanya ng ganoon kamahal at pambihirang regalo. Si Master Leng ay namangha sa kabutihang loob ni Guning. Huwag kang mag-alala. Hindi naging mahirap para sa kanya na putulin ang King's Green, at hindi niya babawiin ang kanyang naibigay, sabi ni Leng Xiaoteng, bagamat kapareho niya ang iniisip ng kanyang lolo. Dahil sinabi ni Leng Xiaoteng, maaari lamang kunin ni Master Leng ang mga ad ng pub future. Mga regalo. Bueno, hayaan mo akong magpadala ng regalo pabalik sa kanya. Sabi ni Master Leng, at may hahanapin sana para kay Guning, ngunit pinigilan siya ni Leng Xiaoteng. Huwag ka nang mag-abala please. Hindi ko sinabi sa kanya na alam mo na may girlfriend ako, kasi gusto niyang ilihim muna sa ngayon. Sinabi niya sa akin na ipadala sa iyo ang 2 reg along ito sa ilalim ng aking pangalan. Ngunit hindi ko nais na sayangin ang kanyang kabaitan, kaya sinabi ko sa iyo ang totoo, sabi ni Leng Xiaoteng. Ano? Nang marinig iyon, nagulat si Master Leng. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang intensyon si Guning na ipaalam sa kanya na inihanda niya ang 2 regalo para sa kanya. Naniniwala si Master Leng na hindi magsisinungaling si Leng Xiaoteng sa kanya, kaya mas mataas ang tingin niya kay Guning kaysa dati. Si Leng Xiaoteng ay hindi nagtagal doon. Umalis siya kaagad pagkatapos makita si Master Leng. Parang hindi niya talaga kinuha ang bahay na ito bilang kanyang tahanan. Maliban kay Master Leng na naunawaan na nagmamadali si Leng Xiaoteng na bumalik sa tabi ng kanyang kasintahan, naisip ng iba pang miyembro ng Leng family na dapat ay abala siya sa negosyo sa militar. Si Leng Xiaoteng ay isang mahalagang figure sa militar, at dapat ay abala siya lalo na sa pagtatapos ng taon. Ayaw ni Leng Xiaoteng na malaman ng iba sa pamilya Leng na mayroon siyang kasintahan, kaya nangako si Master Leng na itago ito sa pagitan nila. Na-curious si Master Leng kay Guning, ngunit hindi siya pinayagan ni Leng Xiaoteng na imbestigahan siya, kaya kinailangan niyang talikuran ang ideya. Gayunpaman, tumanggi pa si Leng Xiaoteng na sabihin sa kanya ang buong pangalan ng babae. Naikanalito ni Master Leng, ngunit kung ayaw sabihin ni Leng Xiaoteng sa kanya, hindi siya mapipilit ni Master Leng na sabihin ito. Pagkaalis ni Leng Xiaoteng, may tinawagan kaagad si Master Leng. Kumusta, Master Jiang? Kakakuha ko lang ng Luo Shenfu ni Zhao Mengfo. Bakit hindi ka pumunta dito at tingnan bukas? Ang buong pangalan ni Master Jiang ay Jiang Zhongyu. Siya ay isang matandang kaibigan ni Master Leng, at siya ay naging pinuno ng National Antiques Association noon, kaya natural na mayroon siyang malaking pagmamahal sa mga antik. Bagamat nagretiro na siya ngayon, naging maimpluwensya pa rin siya sa antique industry. Nang marinig iyon, natuwa si Jiang Zhongyu. Ano? Luo Shenfu ni Zhao Mengfo. Talaga. Isa kang masamang tao na tinatawag mo ako ngayon ngunit sabihin mo na bisitahin kita bukas. Paano ako makakatulog ngayong gabi? Hindi. Darating ako kaagad, at dapat kang manatiling gising at hintayin ako. Mga ad ng pub future. Si Jiang Zhongyu syempre ay hindi na makapaghintay hanggang bukas. Mabilis siyang lumabas ng kanyang silid at sumigaw sa itaas, Jiang Rueneng, lumabas ka na dito. Si Jiang Zhongyu ay 70 na, ngunit nag-ehersisyo ng husto, kaya puno pa rin siya ng lakas. Sa loob ng ilang segundo, isang gwapong binata sa paligid ng 20 anyos ang lumitaw sa hagdan na nakatingin sa ibaba. Lolo, anong meron? Napansin ni Jiang Zhongyu na nakasuot pa rin ng pantulog si Jiang Rueneng. Magpalit ka na ng damit, at ihatid mo ako sa bahay ng pamilya Leng. Gabi na ngayon. Bakit ka pupunta sa bahay ng Leng family? Tanong ni Jiang Rueneng. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau Els 1N.
Tumigil ka na sa pagtatanong, may 2 minuto ka lang. Utos ni Jang Jongyo. Si Jang Rueneng ay agad na bumalik sa kanyang silid at nagpalit. Makalipas ang 1 minuto, lumabas ulit siya. Sa kabutihang palad, ang bahay ng Jang family ay 2 kalye lamang ang layo mula sa bahay ng Leng family, kaya dumating si Jang Jongyo pagkaraan ng ilang minuto. Si Leng Changji ay naghihintay kay Master Jang sa pintuan. Kaya, sa sandaling dumating si Jang Jongyo, pumunta sila sa pag-aaral ni Master Leng. Kailangang aminin ni Jang Rueneng na ang kanyang lolo ay isang ganap na anti-gang addict. It was a winter night, at pumunta pa rin siya rito nang walang pag-aalinlangan. Kinailangan ni Jang Rueneng na sundan ang kanyang lolo. Sa sala, si Leng Xiaoxun lang ang naroon. Nang makita si Jang Jongyo, binati siya ni Leng Xiaoxun ng may paggalang, ngunit hindi pinansin. Nasanay na si Leng Xiaoxun, dahil naiintindihan niya ang dahilan kung bakit nandito si Jang Jongyo. Si Jang Rueneng ay walang interes sa mga antik, kaya nanatili siya sa sala na nanunood ng TV kasama si Leng Xiaoxun. Malapit na ang pagdiriwang ng bagong taon. Uuwi ba si Xiaoteng? Hinangaan ni Jang Rueneng si Leng Xiaoteng gaya ni Leng Xiaoxun, at sinanay din siya ni Leng Xiaoteng kasama si Leng Xiaoxun. Bagamat hindi niya kayang ikumpara si Leng Xiaoxun, hindi mahirap para sa kanya na talunin ang kanilang dalawa. Ordinaryong tao ng mag-isa. Bumalik si Xiaoteng nitong nakaraang 2 araw, pero nanatili lang siya rito ng ilang minuto. Hindi ko alam kung bakit siya busy. Sa tingin ko, babalik siya sa bahay sa panahon ng pista. Hindi talaga sigurado si Leng Xiaoxun, dahil hindi kasama nila si Leng Xiaoteng sa pagdiriwang ng bagong taon-taon-taon. Sa pag-aaral, excited na tinanong ni Jang Jongyo si Master Leng. Nasaan si Luo Shenfu? Tingnan ko ngayon. Pagkasabi niyan, dumiretso si Jang Jongyo sa study desk at pinahahalagahan ang Luo Shenfu na nakalagay dito. Kinabukasan, si An Guangyao at ang iba pa ay sumakay ng pinakamalaking paglipad noong alas 7:20 ng umaga, at dumating sa kabisera bandang alas 10:30 ng umaga. Tinulungan ni Leng Xiaoteng si Guning na mag-ayos ng sasakyan para sunduin sila, kaya kinuha ng grupo ni An Guangyao ang kotse at tumungo sa Jinlin Hotel sa sandaling umalis sila sa airport. Makalipas ang 5 minuto, dumating na sila. Hinihintay sila ni Guning sa isang pribadong silid, at sabay silang kakain bago pumunta sa gusali ng opisina. Dadalo sina Guning at Leng Xiaoteng sa auction sa alas 2 ng hapon, kaya nag-order muna siya ng mga pagkain. Kung ganoon, maaaring kumain ng grupo ni An Guangyao pagdating nila. Ikinagalak kong makilala ka, Miss Go at Mr. Leng, sabi ni An Guangyao. Dahil may iba pang mga tao sa paligid, hindi komportable para kay An Guangyao na tawagin si Guning na kanyang boss. May isang sekretarya, si Zhang Shanjia, at isang taga-disenyo, si Wu Mingkai, kasama ang isang assistant designer at 2 servyor na dumating sa kabisera kasama ang An Guangyao. Miss Gu, Mr. Leng, ikinagalak kitang makilala. Bati ng iba sa kanila. Sina Guning at Leng Xiaoteng ay kanilang mga kliyente, kaya sila ay nagkaroon ng malaking paggalang at pagiging magalang sa kanila. Si Zhang Shanjia, sa kabilang banda, ay batid na ni Guning ang kanilang malaking boss, kaya kumilos siya sa buong oras. Inanyayahan sila ni Guning na maupo sa paligid ng mesa pagkatapos. Habang kumakain, hindi sila masyadong nag-uusap tungkol sa trabaho. Naisulat na ni Guning ang kanyang mga iniisip at blueprint para sa gusali ng opisina at si An Guangyao ang mamamahala sa iba pang gawain. Ito ay isang 18 palapag na gusali ng opisina, kaya ang reception ay walang alinlangan na nasa unang palapag, habang ang opisina ng chairman ay nasa ika-18 palapag. Para sa mga departamento, magtatayo sila ng mga departamento ng pananalapi, human resources, marketing, impormasyon, at securities. Ang gusali ng opisina ay 550 metro kwadrado ang laki, at mayroong 3 departamento sa bawat palapag kasama ang isang banyo at isang pantry. Ang kantin ay mag-ookupa ng isang palapag, habang ang mga meeting room ay nasa isa pa. Mga ad ng Pub Future.
Direktang itinayo ang Fenghua Entertainment sa punong tanggapan ng grupo, na sumasakop sa ikapito, ikawalo at ikasyam na palapag. Ang ipitong palapag ay isang dance studio, ang ikawalong palapag ay magiging mga recording studio at ang ikasyam na palapag ay ang mga opisina ng mga tauhan ng Fenghua Entertainment. Magkakaroon ng maraming bakanteng espasyo sa 18 palapag na gusali ng opisina pansamantala, dahil hindi ito ang tamang oras para pagsamahin ni Guning ang lahat ng kanyang kumpanya. Sa pagkakataong iyon, nagpasya si Guning na palamutihan ang mga sahig ayon sa plano at ang natitirang bakanteng espasyo ay maghihintay hanggang sa gamit ang mga ito. Nagulat si An Guangyao nang marinig ang tungkol sa Fenghua Entertainment. Sa kanyang pagkamangha, sasabak si Guning sa entertainment industry. Dahil sa Shenghua Real Estate at Jade Beauty Jewelry, walang duda si An Guangyao sa kakayahan ni Guning. Hinangaan niya si Guning ng higit kaysa dati dahil naitatag niya ang kanyang business empire sa murang edad. Alam nilang lahat na may iba pang dapat harapin sina Guning at Leng Xiaoteng, kaya natapos nila ang pagkain sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos nun, umalis na sila papuntang office building. Ang kabisera ay hindi lamang malaki, ngunit nagkaroon din ng matinding trapiko, kaya hindi sila nakarating hanggang ilang oras. Dadalo sina Guning at Leng Xiaoteng sa auction, kaya umalis sila sa ibang direksyon. Ang auction ay ginanap sa downtown, at ang host ay ang pumunta sa auction company sa kabisera. Maraming celebrities ang naimbitahan. Hindi lahat ng dumalo ay isang anti-gang magkasintahan. Marami ang nagpunta rito upang palawakin ang kanilang network, habang ang ilan ay sinamantala ang pagkakataong ipakita ang kanyang kayamanan. Kasabay nito, hindi lahat ng mga naimbitahan ay magpapakita, dahil ang iba ay walang interes at ang iba sa mga may mas mataas na katayuan sa lipunan ay hindi nag-abala na pumunta. Nang ihintol ni Guning at Leng Xiaoteng ang sasakyan sa parking lot, nakasalubong nila ang grupo ni Xu Jinchen na naghihintay sa kanila. Dumating sina Chen Meng, si Ming, Qiu Yoxan at Xu Qingyin kasama si Xu Jinchen. Kumusta, Xiaoteng, Guning? Binati nila sina Leng Xiaoteng at Guning. Magalang din silang binati ni Guning, habang bahagya namang tumanggo si Leng Xiaoteng. Sanay na sila sa estilo ni Leng Xiaoteng, kaya hindi naisip na ito ay hindi magalang. Guning, narinig ko na naglalagay ka ng isang antigo para sa auction na ito. Pwede mo bang ipakita sa amin ngayon? Nagulat lahat si Chen Meng at iba pa nang marinig nila na magbebenta si Guning ng isang antik, kaya hindi na makapaghintay si Chen Meng na tanungin siya kung kailan siya dumating. Oo, pero binibenta ko lang para masaya. Hindi talaga ako antique lover, sabi ni Guning, at kinuha ang opisyal na kiln writing brush washer mula sa kanyang backpack. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam tungkol sa mga antik, kaya hindi nila masabi kung gaano kahalaga ang washer na ito. Pumunta lang sila dito dahil imbitado sila at gustong magsama-sama. Mga ad ng Pub Future. Pumasok na tayo sa loob. Magsisimula na. 1:30 na ng hapon, at kinailangan ni Guning na kunin ang opisyal na washer sa pagsulat ng kiln para ma-appraise muna, kaya oras na para pumasok sila sa loob. Sa bulwagan, lahat ay nag-uusap at nakikipagkamay sa isa't isa. Gayunpaman, nang pumasok si Leng Xiaoteng at ang iba pa, sila ang naging focus at nakakuha ng maraming atensyon. Hindi dahil nakilala sila ng maraming tao, kundi dahil sa kanilang natatanging hitsura. Wow! Ang gagwapo ng mga lalaking iyon. Oo. Sa tingin ko ang mga kagandahan ay kaakit-akit. Agree ako, lalo na yung mas matangkad. Siya ay may perpektong katawan. Parehong abala ang mga babae at lalaki sa bulwagan sa pagpapahalaga sa kanila. Gwapo at matipuno si Leng Xiaoteng at ang iba pang lalaki. Gayunpaman, kahit na ang mukha ni Guning ay mas maganda kaysa kay Qiu Yoxan, ang kanyang katawan at taas ay hindi maihahambing kay Qiu Yoxan. Si Qiu Yoxan ay isang mature na babae, at nakasuot ng sexy at nakaistilong paraan. Siya ang pinakakapansin-pansin sa kanila, habang si Guning ay mukhang isang estudyante at hindi gaanong nakakaakit ng pansin. Gayunpaman,
Walang pakialam si Guning, at ayaw din ni Leng Xiaoteng natitigan ng ibang lalaki ang kanyang kasintahan. Si Xu Qingyin ay kaakit-akit din, ngunit hindi pa rin maihahambing kay Qiu Yoxen. Hindi ba siya ang anak ng Xu family? Ang ibig mo bang sabihin ay ang sobrang mayaman na Xu family? Oo, anak siya ng pangalawang anak ni Master Xu, at tinatawag siyang Xu Qingyin. At sa tingin ko, nakita ko na ang matangkad na babae sa isang lugar. Parang pamilyar siya. Dapat nasa cover ng magazine. Dahil kilalang modelo siya sa loob ng bansa. Oh, siya pala. Ngayon alam ko na kung bakit parang pamilyar siya. Napaka-sexy niya at mas maganda pa sa mga larawan sa mga magazine. Parehong pamilyar sa kanila sina Qiu Yoxen at Xu Qingyin. Bilang anak ng Xu family, nagkaroon ng maraming pagkakataon si Xu Qingyin na dumalo sa mga high-end na kaganapan. At si Qiu Yoxen na isang kilalang modelo na madalas na ipinapakita sa screen, kaya maraming tao ang pamilyar sa kanyang mukha. Karamihan sa mga tao sa paligid ay pinuri sila, ngunit ang ilan ay may kabaligtaran na opinyon. Kahit maganda siya at sexy, ibinebenta lang niya ang kanyang hitsura para sa pera, sabi ng isang babae. Tila, sobrang naiinggit siya kay Qiu Yoxen. Ang babae ay maganda at nakaistilong at mga 27 taong gulang, ngunit halos hindi maihahambing kay Qiu Yoxen. Ito ay maliwanag na siya ay berde sa inggit. Eksakto. Sa tingin ko ay dapat siya ang may bahay ng isa sa mga lalaki. Sumasang-ayon ako, kung hindi siya magkakaroon ng pagkakataong pumunta dito. Dalawang babae pang kasing edad ang nag-echo para pasayahin ang unang babae. Sa katunayan, kakaunti ang nakakaalam ng background ng pamilya ni Qiu Yoxen. Kung hindi, walang sino man sa kanila ang maglalakas loob na masamain siya. Mga ad ng Pub Future. Walang pakialam si Qiu Yoxen sa kanila, dahil nakasanayan na niya ito. Ang mga taong nagtrabaho sa industriya ng entertainment ay kailangang harapin ang mga pag-atake mula sa mga nanonood. Siya ay dumaan sa mga paalitang pag-atake sa internet dati, at hindi natatakot sa mga hindi magandang komentong iyon. Si Siming naman ay hindi nasisiyahan. Binigyan niya ng malamig at matalim na tingin ang tatlong babae, at sabay silang natakot. May proof ka ba sa sinabi mo? O ito ba ay iyong paraan upang suruan ang iba sa publiko? Alam mo ba na ayon sa mga batas, kailangan mong managot kung sinisira mo ang reputasyon ng isang celebrity sa pamamagitan ng paninirang puri sa kanila. Malamig na sabi ni Siming. Napalitan ng takot ang ekspresyon ng tatlong babae. Bagamat sinadyang banta sila ni Siming, nagsasabi siya ng totoo. Bilang karagdagan, ang mga babaeng iyon ay naiinggit lamang kay Qiu Yoxen, at walang ebidensya sa kanilang sinabi. Hindi na nag-abalang mag-aksaya ng oras si Siming sa kanila, dahil hindi naman ito big deal kung tutuusin. Binalaan na niya sila, at hindi nararapat kung magpapatuloy siya sa pampublikong pagtitipon na ito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang babae ang nagsabi ng maasim, "O, kailan pa naging mas marangal ang pagbebenta ng katawan kaysa pagbebenta ng hitsura?" Pagkasabi niyan, isang babae na mga 34 anyos ang lumapit. Siya ay isang hangin ng mahusay na kakisigan na may magandang mukha. Ang nakakaakit ng ngiti sa kanyang mga labi ay nagpakita ng kanyang espesyal na alindog at nakakuha ng maraming atensyon mula sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Ang babae ay tila may pinag-aralan na may magandang asal at higit na kaakit-akit kaysa sa mga sexing o nakaistilong kababaihan, dahil ipinanganak siya na matikas. Gayunpaman, ang kanyang sinabi ay pumukaw sa pagkamausisan ng mga tao. Tila, tinutukan niya ang babaeng ng badmouth kay Qiu Yoxen. Kaya naman, posibleng ibinente ng babae ang kanyang katawan para sa pera. Biglang nag-iba ang tingin ng mga tao sa babae. Bagamat hindi karaniwan na ibinente ng isang babae ang kanyang katawan para sa pera sa mga pamilyang napakayaman, nakakahiya kung mabubunyag sa publiko ang maruming sikreto. Gayunpaman, wala sa mod ang babae na pakialaman ang mga opinyon ng iba sa kanya dahil lubos siyang nabigla sa babaeng biglang sumulpot sa kanyang mga mata. Ikaw ba si Zhou Xuan?
Napakahirap para sa kanya na paniwalaan na ang eleganteng kaakit-akit na babaeng ito ay si Zhou Xuan. Si Zhou Xuan ay isang mataba at pangit na babae noon, ngunit ngayon. Bagamat hindi ito matiis, sigurado ang babae na siya ay si Zhou Xuan. Kailangan niyang aminin na si Zhou Xuan ay tunay na maganda at napakaganda ngayon, na nagparamdam sa kanya ng paninibugho at pagkabalisa. Ano? 2 taon lang kaming hindi nagkikita. Kaya bakit hindi ako nakilala ni Miss Zhang? Oh, matagumpay na ninakaw ni Miss Zhang ang aking asawa mula sa 2 taon na ang nakakaraan, kaya ngayon dapat kitang tawaging Mrs. Yang, tama ba? Malinaw na sinabi ni Zhou Xuan. Mga ad ng pub future. Nagulat ang lahat. Ang babae ay talagang isang may bahay at sinira ang kasal ni Zhou Xuan. Gayunpaman, ang babae ay halos hindi maihahambing kay Zhou Xuan, kahit na siya ay mas bata. Ang dating asawa ni Zhou Xuan ay si Yang Jianping, na siyang naging presidente ng isang sikat na kumpanya at mayroong mahigit 100 milyong yuan ng kayamanan. Nagpakasal sila 7 taon na ang nakalilipas nang si Yang Jianping ay naging manager ng departamento. At nakuha ni Yang Jianping ang kanyang mga tagumpay sa susunod na hakbang sa mga sumunod na taon. Gayunpaman, kapag siya ay mayaman, ang kanilang pagsasama ay nasa gilid ng krisis. Isinilang ni Zhou Xuan ang kanyang anak 5 taon na ang nakalilipas at naging may bahay pagkatapos. Nakakapagod mag-alaga ng sanggol, kaya wala siyang panahon para alagaan ang sarili. Nang tumaba na siya ng husto, iniwan siya ng kanyang asawa. Si Zhang Jiejia ay naging may bahay ni Yang Jianping 3 taon na ang nakararaan. Si Yang Jianping ay diborsyado noon kay Zhou Xuan 2 taon na ang nakararaan. Nakakuha siya ng 10 milyong yuan at ang kanyang anak na babae. Hindi sinubukan ni Zhou Xuan na iligtas ang kanilang kasal dahil nasaktan siya ng husto. Pagkatapos ng diborsyo, ginamit niya ang pera para mamuhunan. Bagamat hindi siya masyadong mayaman ngayon, nakakuha siya ng sapat na pera para mamuhay ng maayos. Ikaw, si Zhang Jiejia ay labis na napahiya at gustong tumakas. Samantala, isang lalaking nakasot na nasa 37 anyos ang lumapit. Halatang natigilan siya nang mapansin niya si Zhou Xuan at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Zhou Xuan. Matagal na, ang aking dating asawa. Tiningnan ni Zhou Xuan ang lalaki na may matikas na ngiti, ngunit may galit sa kanyang mga mata. Kanina pa siya sinaksak ng lalaki sa puso niya. Ikaw. Ibinuka ni Yang Jianping ang kanyang bibig, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Nakuha na ni Zhou Xuan ang lahat ng kanyang atensyon. Sa katunayan, si Zhou Xuan ay palaging isang napakagandang kagandahan, ngunit ang kanyang katawan ay nagbago lamang pagkatapos niyang ipanganak ang isang sanggol. Nang makitang naaakit si Yang Jianping kay Zhou Xuan, galit na galit si Zhang Jiejia. Hinatak niya si Yang Jianping ng malakas, ngunit hindi pinansin, na talagang ikinagalit niya. Si Zhou Xuan ay nagsuot ng malamig na ngiti at sinabi kay Yang Jianping, "Paumanhin, mayroon akong ibang bagay na dapat harapin." Pagkatapos noon, diretsong umalis si Zhou Xuan. Xuan. Gusto siyang pigilan ni Yang Jianping, ngunit hinayla siya pabalik ni Zhang Jiejia. Napansin niyon ni Zhou Xuan, ngunit hindi sila pinansin, dumiretso sa backstage. Yang Jianping, anong ginagawa mo? Nagalit si Zhang Jiejia. Alam ni Yang Jianping na hindi siya dapat kumilos ng ganoon, kaya hindi siya nakipagtalo sa kanya, ngunit kailangan niyang aminin na ninakaw ni Zhou Xuan ang kanyang puso. Siya at si Zhou Xuan ay ikinasal pagkatapos nilang magmahalan sa loob ng 3 taon, at sila ay may pagmamahal sa isa't isa, ngunit ang mga lalaki ay nakikitang mga hayop. Nang magbago ang hitsura ni Zhou Xuan, nag-atubili siyang dalhin siya para dumalo sa lahat ng uri ng pagtitipon. Bukod dito, kapag siya ay yumaman, siya ay pumasok sa ibang cycle ng lipunan. Marami sa mga lalaking nakapaligid sa kanya ay may mga mistress, at nabigo siyang labanan ang tukso, na nagresulta sa diborsyo kay Zhou Xuan. Sa simula, nakonsensya siya, ngunit sa tuwing nakikita niya ang matabang katawan ni Zhou Xuan, muli siyang nakaramdam ng disgusto. Unti-unti,
nawalan siya ng guilt. Sa katunayan, lumingon siya kay Zhang Jiajia para lamang sa kasiyahan, ngunit napagod na siyang makipagtalo kay Zhou Xuan sa lahat ng oras, kaya sa wakas ay nakapagdesisyon siyang makipagdiborsyo. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa End of Euro Else 1N. Pagkatapos ng drama, si Chen Meng at ang iba ay nakahanap ng kanilang mga upuan at umupo, habang ginabayan ni Xu Jinchen sina Guning at Leng Xiaotong patungo sa appraiser. Pagkatapos ng pagtatasa, napatunayang totoo ang opisyal na hurno sa pagsusulat brush washer, at kwalipikado itong may lagay para sa auction. Gayunpaman, ito ay talagang huli, kaya ito ang huling bagay na ipapakita sa auction. Hindi iyon pinansin ni Guning, dahil gusto lang niyang ibenta ito para masaya. Nang bumalik sila sa bulwagan, aksidenteng nahulog ang tingin ni Guning sa isang lalaki at isang babae. Biglang napuno ng galit at panlalamig ang mga mata niya. Ang lalaki at ang babae ay sina Chi Zaiyo at Tang Yaxen. Nakikipag-chat sila sa iba. Anong mali? Tinanong ni Leng Xiaotong at Xu Jinchen si Guning nang mapansin nila ang kanyang biglaang pagbabago sa emosyon. Agad na bumalik sa normal si Guning. Wala lang, may nakita lang akong 2 taong kinaiinisan ko. Naisip ni Guning ang kanyang reaksyon nang makilala niya sina Tang Yaxen at Chi Zaiyo ng maraming beses. Akala niya kaya niyang manatiling kalmado, ngunit ang totoo ay hindi niya kaya at ang gusto lang niyang gawin ay patayin sila. Mga ad ng pub future. Hindi na nagtanong pa sina Leng Xiaotong at Xu Jinchen, ngunit alam nila na hindi ganoon kadali iyon, dahil parang may gustong pumatay si Guning. Naramdaman din ni Chi Zaiyo ang malamig na tingin na puno ng puot, ngunit nang lumingon siya para hanapin ito, wala siyang nakita. Anong mali? Tanong ni Tang Yaxen. Wala, hindi mo ari ni Chi Zaiyo, kaya nasabi lang niya na wala lang iyon. Sa oras na ito, sunod-sunod na nakaupo ang mga celebrity dahil magsisimula na ang auction. Ang lahat ng mesa sa bulwagan ay bilog at 3 silang magkakasunod. Ang bawat mesa ay may magagamit na upuan para sa 6 na tao na magkakasama, ngunit mayroong 7 tao sa grupo ni Guning, kaya may isang upuan na idinagdag sa kanilang round table. Ang mga upuan ay inayos ayon sa katayuan sa lipunan ng mga dumalo. Bilang batang Panginoon ng isang kilalang super mayamang pamilya sa kabisera, si Xu Jinchen syempre ay inookupahan ang isa sa pinakamagagandang posisyon. Siya at ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay nakaupo sa kanang bahagi ng silid sa ikalawang hanay. Ang mga eksperto at matataas na opisyal ay nakaupo sa unang hanay, at ang iba pang matataas na opisyal kasama ang mga pamilyang napakayaman ay nakaupo sa pangalawang hanay. Gayunpaman, kakaunti sa mga napakatataas na opisyal at napakayayamang pamilya ang darating. Ang pamilya Tang ay nakaayos sa kaliwang bahagi ng silid sa ikatlong hanay, kaya may distansya sa pagitan nila ni Guning. Ayaw isipin ni Guning si Tang Yaxen at Chi Zaiyo, kaya sinadya niyang umupo nang nakatalikod sa kanila. Gayunpaman, hindi niya makontrol ang kanyang mga iniisip at hindi niya maiwasang isipin ang mga iyon. Buti na lang at hindi pa nila napansin. Mga ad ng pub future. Hindi nagtagal, naakit si Guning ng isang bagay na ipinakita sa auction. Mayroong maraming mga bagay na maaaring ilagay para sa auction, tulad ng mga antique, real estate, mga tindahan at iba pa. Ang nakaakit ng atensyon ni Guning ay ang ika-9 na bagay, na ang Xiangyan Antique Store. Tulad ng inilarawan, ang anti-gang tindahan na ito ay matatagpuan sa anti-gang kalye na may magandang lokasyon. Ang Xiangyan Antique Store ay may kasaysayan ng higit sa 70 taon, kaya ito ay nakakuha ng mahusay na katanyagan sa kabisera. Gayunpaman, ang may-ari ng Xiangyan Antique Store ay nawalan ng asawa at anak sa isang aksidente sa sasakyan. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan at nawalan ng gana sa pagpapatakbo ng tindahan, kaya inilagay niya ito para sa auction. Naisip ni Guning na mas mabuti kung magkakaroon siya ng sarili niyang tindahan ng antigo, dahil maraming tunay na antik sa kanyang telepathic eye space. Bagamat nakahanap lamang siya ng 12 tunay na mga antik hanggang ngayon, hindi na kailangang magbenta lamang ng mga tunay na antik sa isang anti-gang tindahan.
Maraming tao ang gustong bumili din ng mga replika, dahil mas mababa ang presyo. Kaya naman, nagpasya si Guning na magbid para sa Siangyan Antique Store. Ang tindahan ay hindi maliit, at 86 na metro kwadrado ang laki. Binubuo ito ng dalawang fasad na may dalawang palapag, at ibinebenta ito ng may-ari kasama ng foundation property nito. 2:00 ng hapon, nagsimula ang auction. Isang sexy, mature na babae na nakasuot ng red split cheongsam at lumakad papunta sa stage. Nakilala agad siya ng maraming tao. Siya ay si Zhou Xiuan, na nakipagtalo kay Zhang Jiejia noon. Nang makita si Zhou Xiuan, itinuon niyang Janping ang kanyang mga mata sa kanyang katawan. Nagalit si Zhang Jiejia at kinurot siya ng malakas, ngunit nakatutok pa rin siyang Janping kay Zhou Xiuan at hindi pinansin si Zhang Jiejia. Galit na galit si Zhang Jiejia ngunit hindi nang ahas na gumawa pa ng ingay. Ladies and gentlemen, welcome sa auction ngayon. Ako si Zhou Xiuan, ang punong auctioneer ng Detian Auction Company. Tumigil sandali si Zhou Xiuan habang nagpatuloy. Mayroon na 12 na mga bagay sa listahan ngayon, ngunit nagdagdag kami ng bago. Isa itong official kiln writing brush washer mula sa Song Dynasty, kaya mayroon kaming 13 object na bukas lahat para sa bid ngayon. Isang opisyal na washer sa pagsulat ng kiln. Nagulat ang lahat, dahil dito. Lalo na sa mga mahilig sa calligraphy, natural ang kanilang pagmamahal sa The Four Treasures of Study, kaya marami sa kanila ang handang magbid para dito. Sige, magbid tayo para sa unang bagay. Nang ang unang bagay ay ipinakita sa entablado, ang lahat ng mga potensyal na mamimili ay tumingin sa isang maayos na paraan. Gayunpaman, mas maraming tao ang nanatili sa kanilang mga upuan. Ang Detian Auction Company ay ang pinakamalaking kumpanya ng auction sa kabisera, at lahat ng mga bagay na ipinapakita sa auction ngayon ay mahal. 2 o 3 lamang sa kanila ang nagkakahalaga ng mas mababa sa ilang milyong yuan, at karamihan ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong yuan. Mayroong kahit 2 bagay na nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong yuan. Ang ika-6 na bagay sa auction na isusubasta ay ang The Injured Lion ni Xu Beihong. Ang larawang ito ay nilikha noong 1938, nang sinakop ng mga mananakop mula sa bansa R ang karamihan sa ating bansa. Nagluluksa ang ating bansa, at nagdusa ang ating mga tao. Si Xu Beihong ay nasa matinding kalungkutan at galit nang ipinta niya ang The Injured Lion. Ang leon sa pagpipinta ay tumitingin sa likod at naglalaman ng walang katapusang lalim ng kahulugan. Isinulat niya sa likod ng painting. Noong nagkaproblema ang ating bansa, nakilala ko si Mr. Lin Ruo at ang kanyang mga bisita. Ipininta ko ito para ipahayag ang aking kalungkutan. Ang pagpipinta na ito ay kombinasyon ng realismo at romanticism. Ang ating bansa ay kilala bilang Leaping Lion, ng silangan, at ito ay sinalakay ng bansa R. Pagkatapos, ang Leaping Lion ay naging sugatang lalaking leon. Mula sa pagpipinta ay makikita natin na ang nasugatan na leon na nanlilisik sa likod ay handang lumaban. Sa pagsasalita tungkol dyan, ang lahat ay nagbahagi ng parehong pagkamuhi laban sa bansa R. Ang sama ng loob sa pagitan ng county na ito at ng bansa R ay hindi kailanman malulutas. Ang panimulang presyo para sa The Injured Lion ay 5 milyong yuan, at ang minimum na karagdagan ay 1 milyong yuan. Ngayon simulan na natin. Sa sandaling matapos si Zhou Xiuan, marami ang nagsimulang magtaas ng kanilang mga sagwan upang magbid. Kinailangan ding bilhin ni Leng Xiaoteng ang painting na ito ni Xu Beihong para sa kanyang lolo. Nagkataon, si Tang Yaxen ay isa sa mga bidder para sa pagpipinta. Hindi pa naitaas ni Leng Xiaoteng ang kanyang sagwan, dahil balak niyang hintayin ang katapusan. Hindi. 39, 12 milyong yuan. Hindi. 57, 13 milyong yuan. Hindi. 62, 26 na milyong yuan. Ang no. 62 ay si Tang Yaxen. Sa sandaling ito, walang sumunod, at oras na para itaas ni Leng Xiaoteng ang kanyang sagwan. Hindi.
32, 29 na milyong yuan. Mga ad ng pub future. Ang no. 32 ay si Leng Xiaoteng. Desidido si Tang Yaqzhen na manalo sa The Injured Lion, ngunit sa kanyang pagtataka, biglang sumali ang no. 32 sa bidding. Gayunpaman, ito ang tuntunin na ang pinakamapagbigay na mamimili ay nakakuha ng item sa auction, kaya hindi niya ito mapigilan. Makalipas ang ilang ikot, nagsimulang magbago ang mukha ni Tang Yaqzhen, dahil walang balak tumigil ang no. 32. Walang tigil na itinaas ni Leng Xiaoteng ang kanyang sagwan na para bang wala siyang pakialam sa pera. Inutusan ni Tang Bing Senador si Tang Yaqzhen na bilhin ang painting na ito bilang regalo para sa isang mahalagang tao, ngunit ngayon ay tila mahirap para sa kanya na tuparin ang kanyang atas. Pagkalipas ng ilang round, kinailangan ni Tang Yaqzhen na sumuko, dahil ang presyo nito ay 38 milyong yuan na ngayon. Alam niya na halos iyon ang pinakamataas na presyo ng pagpipinta, at hindi sulit na gumawa ng mas mataas na bid. Bagamat hindi nagkukulang ng pera ang Tang family, ayaw din nilang mawala ito. Sa huli, nakuha ni Leng Xiaoteng ang The Injured Lion sa presyong 38 milyong yuan. Siyempre, masaya si Guning na makitang nabigo si Tang Yaqzhen. Walang kamalay-malay na tinulungan ni Leng Xiaoteng ang kanyang paghihiganti. Hindi nagtagal, ang ika-9 na item sa auction, ang Xiangdian Antique Store, ay handa na para sa pagbid. Ang Xiangdian Antique Store ay ang ika-9 na item sa auction, sabi ni Zhou Xuan. Ito ay isang kilalang anti-gang tindahan na may 70 taong kasaysayan sa kabisera. Kung ang pamilya ng may-ari nito ay hindi namatay sa isang kakilakilabot na aksidente, hindi ito ilalagay ng may-ari nito para sa auction. Sa madaling salita, ang mga aksidente ay hindi mahuhulaan, kaya kailangan nating pahalagahan ang mga mahal natin. Huwag kang magsisi kung sakaling mawala sila sa iyo. Pagkasabi niyan, tumigil sandali si Zhou Xuan, at may kalungkutan sa hangin. Naantig ang lahat ng mga tao sa kanyang paglalarawan. Tanong niyang Janping sa sarili. Nagsisisi ba ako? Talagang nagsisi siya ngayon, ngunit malamang nagagawin niya ang parehong desisyon kung babalik siya sa 2 taon na ang nakakaraan, dahil hindi pa rin niya gusto ang Zhou Xuan mula noon. Hindi nagtagal, muling ibinoka ni Zhou Xuan ang kanyang bibig. Sige, mayroong 583 na bagay sa Xiangdian Antique Store. Ang 7 ay totoo, 23 ang mga replika at ang iba ay pawang mga crafts. Ang panimulang presyo nito ay 20 milyong yuan at ang pinakamababang karagdagan ay 1 milyon. Magsimula na tayo. Ang mga presyo ng 7 tunay na antigo sa Xiangdian Antique Store ay iba-iba. Ngunit ang foundation property ng Xiangdian Antique Store ay hindi bababa sa 1 milyong yuan, kaya ang panimulang presyo nito ay hindi maaaring maging mababa. Hindi. 48, 21 milyong yuan. Hindi. 62, 22 milyong yuan. Hihintayin din ni Guning ang wakas. Mga ad ng pub future. Hindi. 56, 33 milyong yuan. Nang walang sumunod, sinimulan ni Guning na itaas ang kanyang paddle. Nang itinaas ni Guning ang kanyang paddle, si Leng Xiaoteng at ang iba ay tumingin sa kanya na nalilito, ngunit walang nagtanong kung bakit niya ito ginawa. Hindi. 31, 34 na milyong yuan. Hindi. 56, 35 milyong yuan. Hindi. 31, 36 na milyong yuan. Hindi. 31, 46 na milyong yuan. Sa huli, nakuha ni Guning ang Xiangdian Antique Store sa presyong 46 na milyong yuan. At nagpatuloy ang auction. Sa wakas, oras na para magbid para sa huling item sa auction. Okay. Matagumpay naming naibenta ang nakaraang 12 item sa auction. At ngayon ay oras na para ipakita ang huling item sa auction. Ang opisyal na kiln writing brush washer mula sa Song Dynasty. Sa sandaling matapos si Zhou Xuan, inilagay sa harap ang opisyal na hurno sa pagsulat ng brush washer. Magaling,
Ngayon ay oras na para magbid para sa opisyal na kiln writing brush washer na ito mula sa Song Dynasty. Ang panimulang presyo nito ay 2 milyong yuan, at ang pinakamalaking karagdagan ay 500,000 yuan, magsimula na tayo. Maraming tao ang nagtaas ng kanilang mga sagwan ng walang pagkaantala. Hindi. 3. 2.5 milyong yuan. Hindi. 26, 3 milyong yuan. Hindi. 2, 12 milyong yuan. 12 milyong yuan ang pupunta ng isang beses, 12 milyong yuan na 2 beses, may bid pa ba? 12 milyong yuan ang 3 beses. Nabenta. Inihayag ni Zhou Xiuan, binabati kita. Nakuha ng no. 2 ang washer. Ang opisyal na kiln writing brush washer ay hindi isa sa mga pinakamahal na item sa mga item sa auction. Ang pinakamahal ay naibenta sa presyong mahigit 100 milyong yuan. Natapos ang auction pagkatapos gumawa si Zhou Xiuan ng maikling pangwakas na talumpati. Ang mga ugat ng kwentong ito ay mula sa pinagmulan ng novel BN. Tara, kumain tayo sa Fenglin Mountain Villa. Nakapagreserba na ako kahapon, sabi ni Xu Jinchen. Maraming sikat na restaurant sa ilalim ng pangalan ng Xu family, ngunit gusto ni Xu Jinchen na dalhin si Guning sa isang bagong lugar. Bilang karagdagan, ang Fenglin Mountain Villa ay matatagpuan sa bahagi ng bundok at may magandang tanawin. Gayunpaman, bago sila umalis, sina Guning at Leng Xiaoteng ay pumunta sa backstage para tapusin muna ang mga procedure. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Hindi tatanungin ni Leng Xiaoteng si Guning tungkol sa kanyang kasaysayan, ngunit handa siyang tulungan siya sa tuwing kailangan niya ito. Salamat, sabi ni Guning. Pagkatapos nito, natanggap ni Leng Xiaoteng ang tawag ni Master Leng. Tinanong siya ng kanyang lolo kung nakuha na ba niya ang The Injured Lion. Nang marinig na binili na ito ni Leng Xiaoteng, nagpahinga si Master Leng at pinaalalahanan si Leng Xiaoteng na dalhin ito sa kanya kapag libre na si Leng Xiaoteng. Nang makarating si Guning at ang iba sa parking lot, nanood sila ng isa pang drama, kung saan hinahabol ng isang lalaki ang isang babae, habang hinahabol ng isa pang babae ang lalaki. Ang mga papel sa drama ay tiyak na sina Zhou Xiuan, Yang Jianping at Zhang Jiejia. Hinahabol ni Yang Jianping si Zhou Xiuan, habang si Zhang Jiejia ay sinubukang hilahin si Yang Jianping pabalik, na malakas na nagmumura, Yang Jianping, ano ang ginagawa mo? May pakialam ka ba sa nararamdaman ko? Dahil kay Zhang Jiejia, hindi naabutan ni Yang Jianping si Zhou Xiuan, at galit siya. Zhang Jiejia, bitawan mo ako. Si Zhang Jiejia ay itinulak palayo at muntik nang mahulog, ngunit hindi siya pinansin ni Yang Jianping, na labis na ikinairita niya. Yang Jianping. Nang hindi siya hinayla pabalik ni Zhang Jiejia, agad na tumakbo si Yang Jianping kay Zhou Xiuan at pinigilan siya sa pagmamakaawa. Xiuan, pwede ba tayong mag-usap? Mga ad ng pub future. Sa palagay ko ay wala tayong dapat pag-usapan, sabi ni Zhou Xiuan. Xiuan, walang magawa si Yang Jianping. Sa sandaling ito, namiss niya ng husto ang kanilang magagandang araw. Sinundan siya ni Zhang Jiejia at tumayo sa pagitan ni Yang Jianping at Zhou Xiuan, na para bang ipagtatanggol niya ang kanyang lalaki at ang kanilang kasal. Zhou Xiuan, hiniwalayan mo na si Jianping. Bakit hindi ka mawala sa paningin namin? Parang natatawa si Zhou Xiuan. Zhang Jiejia, pipi ka ba o ano? Nagtatrabaho ako sa Detian Auction Company at tungkulin kong mag-host ng auction. At saka, ang asawa mo ang humahadlang sa akin ngayon, hindi ako. Sa katunayan, naisip ni Zhou Xiuan na magpakita sa harap nila at maghayganti sa kanila, ngunit ang araw na ito ay tunay na nagkataon. Napatulala si Zhang Jiejia, dahil nagsasabi ng totoo si Zhou Xiuan. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw si Zhou Xiuan, direktang hindi siya pinansin ni Yang Jianping. At sinisi ni Zhang Jiejia si Zhou Xiuan dahil doon. Yang Jianping, samahan mo ako umuwi. Hinayla ni Zhang Jiejia si Yang Jianping para umalis, ngunit inalis siya ni Yang Jianping. Tama na. Gusto ko lang makausap si Xiuan.
Sinabi ni Yang Janping na parang seryoso siya, ngunit walang naniwala sa kanya. Hiwalay ka na. Walang dapat pag-usapan sa inyong dalawa. Si Zhang Jiejie ay hindi isang tanga. Halatang-halata na si Yang Janping ay muling umibig kay Zhou Xiuan nang magpakita si Zhou Xiuan sa kanyang paningin. Kung muli silang magkakasundo, malamang na maiiwan si Zhang Jiejie. At si Zhou Xiuan ay mas maganda ngayon. Imposibleng manatiling kalmado si Yang Janping. Hindi ba pwedeng pag-usapan natin si Iyo? Anak ko si Iyo. Binatukan ni Yang Janping si Zhang Jiejie. Nang marinig iyon, parehong gustong tumawa ni na Zhou Xiuan at Zhang Jiejie. Yang Janping, tumigil ka na sa pag-arte. Hindi mo ba iniisip na nakakadiri? Wala kang pakialam kay Iyo sa nakalipas na 2 taon, at pumirma kami sa kasunduan nang kami ay naghiwalay. Walang kinalaman si Iyo sa iyo, sabi ni Zhou Xiuan. Mga ad ng Pub Future. Si Yang Janping ay talagang isang tao na walang pamantayan sa moral. Niloko niya ang kanyang asawa at iniwan pa niya ang kanyang asawa kasama ang kanyang anak na babae. Xiuan, ako, sinubukan ni Yang Janping na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit nabigo, dahil alam din niyang nagsasabi si Zhou Xiuan ng totoo. Binabalaan kita na huwag mo na akong sundan. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Tumalikod si Zhou Xiuan at naglakad palayo. Xiuan, gustong habulin ni Yang Janping, ngunit pinigilan siya ni Zhang Jiejie. Yang Janping, ayaw mong kausapin. Bakit hindi mo mapigilan ang pagiging walang hiya? Sa malakas na tunog, biglang sinampal ni Yang Janping si Zhang Jiejie sa mukha. Nakatitig kay Zhang Jiejie ang kanyang dugong mga mata, na parang kaaway niya ito. Hindi bagay sa iyo. Pagkatapos ng tanghali, iniwan ni Yang Janping si Zhang Jiejie mag-isa, at dumiretso sa kanyang sasakyan. Nagpasya siyang makipag-ugnayan kay Zhou Xiuan sa ibang araw. Napatulala si Zhang Jiejie sa sampal. Lampas sa kanyang imahinasyon na natalo siya ni Yang Janping. Si Guning at ang iba ay nakatayo sa isang tabi habang nanonood ng drama. Nanatili sila, hindi dahil naiinip sila, kundi dahil nag-aalala sila kay Zhou Xiuan. Si Xu Jinchen at ang iba pang mga lalaki ay pawang mga opisyal ng militar na may mga prinsipyo. Hindi nila hahayaang masaktan ang mga inosenteng tao. Nang makitang si Zhou Xiuan ay nahawakan ito ng maayos, hindi sila nakialam, ngunit lahat sila ay nakaramdam ng matinding simpatiya para sa kanya. Pagkatapos ng drama, maasim na sinabi ni Siming. Well, wala siyang kahihiyan na niloloko ang kanyang asawa at ang pag-abandona sa kanyang asawa kasama ng kanyang anak na babae, ngunit sinampal pa niya ang isang babae noon lang. Nakakahiya siya sa mga lalaki. Sigurado ka ba na hindi mo gagawin ang parehong bagay? Tanong ni Qiu Yoxan na may pagdududa. Nang marinig iyon, kinabahan si Siming at agad na sinabing seryoso, syempre ayoko. Ha, walang nakakaalam. Maaaring magbago ang mga tao. Si Qiu Yoxan ay hindi naghahangad ng kasalanan kay Siming, ngunit wala siyang tiwala sa mga lalaki pagkatapos niyang makita ang marami. Gayunpaman, hindi ito ginagamit na tumanggi siyang umibig, o manganak ng mga sanggol. Sa halip, gusto niyang subukan at mabuhay ang kanyang buhay. Ang pinagmulan ng debo ng kabanata na ito ay maaaring masubaybayan sa N0V3LB1N. Eksakto. Maaaring magbago ang mga tao. Tulad ni Xiaoteng, nais ni Xu Jinchen na gamitin si Leng Xiaoteng bilang isang halimbawa. Dahil si Leng Xiaoteng ay palaging lumalayo sa babae ngunit bigla siyang nine-love kay Guning at minahal siya ng husto. Gayunpaman, bago matapos si Xu Jinchen, binigyan siya ni Leng Xiaoteng ng malamig na tingin. Agad na binago ni Xu Jinchen ang gusto niyang sabihin. Naniniwala ako na hinding-hindi gagawa si Xiaoteng ng mga immoral na bagay, ngunit duda ako na ang ibang mga lalaki ay maaaring maging pareho. Sinadya ni Xu Jinchen si Siming. Hindi nasisiyahan si Siming at sumagot, Xu Jinchen, paano mo nasabi iyan? Kilala mo na siguro ako dahil ang tagal na nating magkaibigan. Eksakto, dahil kilalang kilala kita, hindi ko maipapangako na hindi mo gagawin ang parehong mga bagay.
Sinadya ni Xu Jinchen na inisin si Siming pagkatapos ay lumingon sa iba. Sige, 4:30 PM na. Umalis na tayo sa Fenglin Mountain Villa. Medyo malayo at grabe kung maabutin tayo ng rush hour. Xu Jinchen. Galit si Siming, ngunit walang umaliw sa kanya. Sina Guning at Leng Xiaoteng ay nagmaneho sa parehong kotse, sina Siming at Chen Meng ay nagbahagi ng isa pa, at sina Xu Jinchen, Xu Qingyin kasama si Qiu Yoxin ay nagmaneho ng isa pa. Nang nasa sasakyan na sila, seryosong sinabi ni Leng Xiaoteng kay Guning, Ningning, ipinapangako kung hinding-hindi kita iloloko, o hahampasin o pababayaan. Napatulala si Guning. Nagbibiruan lang sila, pero si Leng Xiaoteng ay seryoso. Gusto siyang aliwin ni Guning, ngunit biglang nagbago ang isip at tinukso siya. Sino ang nakakaalam? Dati sinabi mo na wala kang interes na makipag-date o makipagrelasyon, pero ngayon girlfriend mo na ako, sinabi ni Guning ang hindi nang ahas na sabihin ni Xu Jinchen noon. Agad na ipinaliwanag ni Leng Xiaoteng, dahil ikaw ang babaeng gusto ko. Siguro ganoon din ang sasabihin mo sa ibang babae, Guning. Sabi. Mga ad ng Pub Future. Ayoko. Nangako si Leng Xiaoteng ng may determinasyon. Paano mo malalaman yan? Hindi mo mahuhulaan ang hinaharap, sabi ni Guning. Ayoko. Inulit ni Leng Xiaoteng ng may katapatan. Ayaw siyang saktan ni Guning at ayaw niyang maging malungkot siya. Sige, pinagkakatiwalaan kita sa ngayon, ngunit kung maglakas loob kang gawin ito balang araw sa hinaharap, babayaran kita. Nagkunwari si Guning na nananakot sa kanya. Papatunayan ko sa iyo. Bagamat sinabi lang ni Guning na nagtitiwala siya sa kanya sa ngayon, si Leng Xiaoteng ay natuwa na. Naunawaan din niya na imposible para sa isang tao na walang kondisyon na magtiwala sa isa pa, kaya patunayan niya ito sa kanyang mga aksyon. Ang Fenglin Mountain Villa ay medyo malayo sa downtown. Karaniwan, inaabot ng kalahating oras sa pagmamaneho bago makarating doon kapag walang traffic jam. Sa kabutihang palad. Maaga silang umalis at nakaiwas sa rush hour, ngunit marami silang nakasalubong na pulang ilaw sa daan, kaya nagtagal sila ng 40 minuto sa kalsada bago sila nakarating sa Fenglin Mountain Villa. Ang Fenglin Mountain Villa ay itinayo sa kalagitnaan ng bundok sa isang sinaunang estilo, at may batis na 1 o 2 metro ang lapad sa paligid ng labas ng Mountain Villa. Ang batis ay dumaloy pababa mula sa tuktok ng bundok at pagkatapos ay dumaan sa Mountain Villa. Sa Mountain Villa, mayroon ding talon na may taas na 10 metro. Sa nang talon ay may isang pool na halos 10 metro kwadrado ang laki, at may umiikot na tubig sa tabi nito. Kung pakiramdam nila ay lumipat sila sa sinaunang panahon sa sandaling lumakad sila sa Fenglin Mountain Villa. Sikat na sikat ang Fenglin Mountain Villa sa kabisera dahil sa magagandang tanawin at masasarap na pagkain. Maraming mayayamang tao at mga tungkulin ang madalas bumisita dito. Gayunpaman, hindi ito masyadong malaki, at mayroon lamang 18 pribadong kwarto at walang dining hall. Sa makatuwid, ang mga bisita ay kailangang gumawa ng reserbasyon bago. Ang Fenglin Mountain Villa ay palaging sikat, ngunit ang may-ari nito ay walang intensyon na palawakin ito, dahil mas gusto niyang panatilihin ang pambihira nito. Ang nagustuhan ng karamihan sa mga mayayaman ay ang pambihira. Nagpasya si Guning at iba pa na maglibot muna sa Fenglin Mountain Villa. Pagkatapos nilang ay parada ang mga sasakyan sa parking lot, dahil masyado pang maaga para sa kanilang mga reservation sa hapunan. Guning, papayag ka ba kung magkakaroon tayo ng kompetisyon ng kung fu para masaya? Nang lumakad sila sa isang bakanteng damuhan, nagmungkahi si Xu Jinchen. Napaka-curious niya sa antas ng kung fu ni Guning. Hindi makontrol ng isang ordinaryong babae ang 2 sospek na may mga baril na walang laman ang mga kamay. Gayunpaman, si Xu Jinchen ay hindi naniniwala na si Guning ay maaaring maging mas mahusay kaysa sa kanya. Dahil siya ay mahigpit na sinanay sa hukbo sa loob ng mahabang panahon, at nakipaglaban sa mga terorista sa mga larangan ng digmaan. Mga ad ng Pub Future. Sa kabilang banda, si Guning ay isang karaniwang estudyante sa high school.
Maaaring magaling siyang makipaglaban sa mga ordinaryong tao, ngunit hindi maihahambing sa mga mahilig makipaglaban. Walang intensyon si Shu Jinchen na talunin si Guning. Sa halip, curious lang siya sa level ng kung fu niya. Bago pa makasagot si Guning, sinimulan ni Si Ming at Shu Qingyin na punahin si Shu Jinchen. Shu Jinchen, paano mo sasamantalahin ang isang batang babae? Hindi ka ba natatakot na paghiwalayin ka ni Xiao Teng? Sakto, Jinchen, lalaki ka. Paano mo lalabanan ang isang babae? Hindi sumang-ayon si Qiu Yoxin sa panukala ni Shu Jinchen, ngunit naisip niyang kailangang gawin ito ni Shu Jinchen para sa isang dahilan. Tama talaga si Qiu Yoxin. Halika, wala ka talagang alam tungkol kay Guning. Mahusay siya sa kung fu, at makikipagkompetensya lang kami para sa kasiyahan. Hindi ko siya sasaktan. At wala pang sinasabi si Xiao Teng. Bakit kailangang magalit kayong lahat? Nakipagtalo si Shu Jinchen. Nang marinig iyon, parehong nagulat Si Ming at Shu Qingyin kay Guning. Pagkatapos ay tumingin sila kay Leng Xiaoteng, na mukhang hindi niya sila titigilan. Ngumiti si Guning at sinabing, matagal na akong hindi lumalaban, at medyo na-miss ko ito. Gawin natin. Dahil pumayag si Guning, hindi siya pinigilan ni Leng Xiaoteng. Si Ming at pati na rin si Shu Qingyin ay nanatiling tahimik, habang si Chen Meng ay puno ng pag-asa. Naghihintay siyang makitang nabigo si Shu Jinchen. Pagkatapos ay hinubad ni Shu Jinchen at Guning ang kanilang mga quote. Ang mga ugat ng kwentong ito ay mula sa pinagmulan ng novel BN. Gusto mo bang magpigil ako ng lakas? Tinanong ni Shu Jinchen si Guning, kung sakaling masaktan siya. Salamat na lang, direktang tinanggihan ni Guning. Gayunpaman, kung sakaling sadyang pigilan ni Shu Jinchen ang kanyang lakas para protektahan siya, sinabi ni Guning sa kanya, gamitin mo ang buong lakas mo, o baka hindi ka mananalo. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat maliban kay Leng Xiaoteng at Chen Meng. Hindi ka ba natatakot na masaktan kita? Tanong ni Shu Jinchen. Marahil ay mas mahusay si Guning kaysa sa naisip niya. Haha, maaari mong subukan. Bahaging natawa si Guning. Mabuti, sagot ni Shu Jinchen. Magsimula tayo ngayon. Pagkatapos nito, nagsimula ang kompetisyon. Sa simula, wala sa kanilang dalawa ang gumamit ng buong lakas dahil ginagawa lang nila ito para sa kasiyahan at ayaw nilang masaktan ang isa't isa. Naisip ni Shu Jinchen na madali niyang makokontrol si Guning sa loob ng ilang segundo.